Sa wakas ay na-edit din natin ito mga ga, kasi sa nakaraang araw pa itong video natin eh. Ay, i-share ko lang sa inyo yung ginawa kong overnight proofing na donuts. Naka-upload na po ako ng mga overnight proofing ng ating mga donuts, pero ulitin lang natin para sa mga bago nating followers. Ay, parehas lang naman yung mga ingredients siyempre. Yung magkaiba lang yung ating yes, na naglagay lang tayo dito ng kaunti lang. Marami kasing nagtanong sa atin kung paano ba yung recipe ng overnight proofing na yung sa gabi gagawin yung ating dough at pagka kinabukasan palulutuin. Ay, na-explain ko na yan dati ha, pero para sa bago nating followers, mga guy, ganun lang naman yung mga ingredients natin. Yung ating yes naman lang yung ating babaan. Dito sa nilagay kong yes sa ating recipe ngayon ay napaalsa ko ito ng 8 oras. Inabot ako ng 8 oras sa pagpaalsa dito kasi medyo malamig dito sa amin, maulanon. Ay, depende kasi yan sa ating room temperature yung ating pagpaalsa. Kung medyo mainit talaga yung tiyempo ninyo or yung klima, ay mabilis lang itong umalsa. Minsan yung ating yes na nilagay natin dito sa ating 500 grams na harina, pag medyo mainit yung ating panahon, ay aabot lang ito sa 6 hours lang. At nasa hydration din yan ng ating dough. Kung medyo may katigasan or mababa yung hydration ng ating dough, ay matagal din yang umalsa. At pag malambot naman, ay sigurado na mabilis yan umalsa. Ngayon yung aking dough ay medyo may katigasan ito kasi napadami po ako dito magdas ng harina habang ako'y nagmamakina dito. Kaya inabot ako dito ng 8 oras sa pagpaalsa bago ko siya naprito. Halimbawa itong akin, natapos ko itong gawin yung ating dough alas 9 ng gabi. Pagka kinabukasan pa ng madaling araw, ng alas 5 ko siya naluto. Kailangan lang talaga na pag nag-overnight proofing po tayo ay tingnan-tingnan lang natin yung ating dough. Mga every 3 hours ay tingnan na natin yung ating dough kung ito'y pwede na ba lutuin, kung okay na ba yung alsa niya, para hindi din tayo mag-overproofing. Pwede naman na kada 3 oras ay mag-set ka ng alarm clock mo. Siyempre tulog tayo niyan eh. Lalo na pag bago mo pa ito gawin yung overnight proofing ay siyempre bantayan mo muna, mag-set ka muna ng oras kasi depende din yung alsa ng ating dough sa ating room temperature. Kasi hindi din pwede na masobrahan sa alsa yung ating dough. Na yung pwede na pala prituhin yung iyong dough, kaso nga lang ay tulog ka pa. Pero kung may ilang beses mo na itong gawin sa katagalan ay gamay na gamay mo na. Tansyado mo na yung pag-proofing natin. Depende sa room temperature ay maglagay ka na ng oras kung sa tingin nyo na medyo malamig. Maglagay ka din ng oras kung sa tingin mo na medyo mainit yung ating temperature. Ay, kabisado mo na yan kahit matulog ka pa. Na siyempre alam mo na yung oras kung ano ka oras gigising para magluto sa iyong dough. So, dito na tayo ay tinunaw ko lang yung ating matcha chocolates bar ay sa ating kumukulo na tubig. Bali, pinatong lang natin yan. At yung palaman ko dito ay yung natira ko lamang na yung ECC whipping cream at hinaluan ko ng Bavarian filling. Ay, yun lang naman mga gamay, mga video naman ako niyan eh. At crushed Oreo yung nilagay ko dito mga palangga. Yung nilagay natin sa ibabaw. At pag gumawa nga ako dito ng 1 kilo na harina ay 1 teaspoon lang din na yes yung nilagay ko. At yung oras ng aking proofing is 8 to 9 hours din yung aking proofing. Mga ga, sana nakakuha kayo ng kunting ideya ngayon sa ating video. Ito pong muli ang inyong kainday. Bye-bye!